pakikilahok at volunteerismo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si RDM Dihuan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang konsepto ng pakikilahok at volunteerismo sa ating lipunan. Sa panahon ng mga kalamidad, krisis at pagsubok, madalas nating naririnig ang mga salitang nakakaawa naman sila, sana may tumulong sa kanila at ano ang magagawa ko. Pero ano nga ba ang ating magagawa upang makilahok at tumulong? Ang kahalagahan ng pakikilahok. Una, ang pakikilahok. Sinasabi sa sanaysay na ito na ang pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan nating makabataan. Ang kahalagahan ng pakikilahok. Una, pagtugon sa pangangailangan ng lipunan. Sa tuwing may mga krisis, ang ating pakikilahok ay nakatutulong upang mas mapadali ang mga proseso ng pagtulong sa mga biktima. Pangalawa, pagtutulungan. Ang pakikilahok ay nagdadala sa atin sa isang sitwasyon ng pagtutulungan, kung saan ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Pangatlo, pagbabahagi ng kakayahan. Ang ating mga talento at kakayahan ay maaring makatulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Sa ating pakikilahok, tayo ay hindi lamang nagbibigay ng tulong kundi nahuhubog din ang ating pagkatao. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang dignidad at paano ito konektado sa ating pakikilahok. Ayon kay Dr. Manuel B. Jr., mahalaga ang pagkilala natin sa ating dignidad bilang tao. Lahat tayo, anuman ang ating katayuan ay may karapatan sa respeto at paggalang. Sa pagkilala ng dignidad ng bawat isa, ito ay nagbibigay taan sa pagtutulungan, paggalang sa makatarungang batas. Kapag tayo lumalahok, rinirespeto natin ang mga batas at alituntunin na nakalagay para sa ating lahat. Pagsisikap at pagtutulungan. Kailangan nating maging masigasig sa ating mga tungkulin, hindi lamang sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating ekonomiya. Ngayon, tatalakayin naman natin kung paano nga ba natin masisimulan ang ating pakikilahok sa ating lipunan. Marahil nagtatanong ka, paano ko nga ba ito masisimulan? Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, impormasyon. Magsimula sa pagbibigay ng impormasyon. Halimbawa, sa mga proyektong tulad ng Brigada Eskwela, maaari mong ipaalam sa iyong mga kaklase ang mga petsa at mga gawain. Dalawa, konsultasyon. Makinig at humingi ng opinyon mula sa iba. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang iyong mga plano. Pangatlo, sama-samang pagpapasya. Isama ang lahat sa mga desisyon upang mas mapalakas ang inyong samahan. Pang-apat, sama-samang pagkilos. Tandaan na walang solong tao ang makakagawa ng lahat. Ang sama-samang pagkilos ay nagbibigay ng mas malaking epekto. Panglima, pagsuporta. Hindi kailangang laging pisikal na tulong. Minsan, ang pagbibigay ng suporta sa mga tao ay kasing halaga ng pisikal na tulong. Benepisyo ng pagbobolontaryo. Narito ang mga benepisyo ng volunteerismo. Una, personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng volunteerismo, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mas makilala ang ating sarili. Pangalawa, kontribusyon sa lipunan. Ang mga gawaing voluntaryo ay nagbibigay ng mas mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng ating komunidad. Pangatlo, pagtutulungan at ugnayan. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makabuo ng mga bagong ugnayan at suporta mula sa ibang mga tao. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ng pakikilahok at volunteerismo? Sa pakikilahok, kadalasang may kasamang personal na interes o obligasyon. Halimbawa ay ang iyong paglahok sa mga halalan at school projects. Samantalang sa volunteerismo, ang iyong kilos ay nakabatay sa iyong kalooban at ang iyong layunin ay ang makatulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Isang magandang halimbawa ng volunteerismo ay ang kwento ni Chanel de la Vega na nag-post sa Facebook tungkol sa protesta sa pork barrel. Ang kanyang ginawa ay nagpapakita ng kanyang pagmalasakit sa lipunan. Pero ang tanong ay, is it true volunteerism? Bakit? Para sa akin, oo. Dahil hindi lamang siya nagbigay ng impormasyon, kundi mas pinili niyang ipaglaban ang isang layunin na ang nakikinabang ay ang nakararami. Ang kanyang layunin ay hindi pansarili kundi para sa kapakanan ng publiko.
Kaya't mas nakikilala natin ang tunay na diwa ng pakikilahok at volunteerismo. Bilang mga kabataan, huwag tayong makontento sa mga araw-araw na gawain. Kailangan tayong maging aktibong bahagi ng ating lipunan. Panahon. Gamitin ang iyong oras ng matalino. Bawat sandali ay mahalaga kaya't maging matalino sa paggamit ng iyong oras. Talento. Ibahagi ang iyong natatanging talento sa iba. Ang iyong mga talento ay maaaring magbigay inspirasyon at tumulong sa mga nasa paligid mo. Kayamanan. Kahit pakiramdam mo ay wala kang masyadong maibigay, ang pagbibigay mula sa puso ang pinakamahalaga. Bawat maliit na bagay ay nakakatulong. Sa pagtatapos, ang pakikilahok at volunteerismo ay hindi lamang mga salita, kundi mga gawaing dapat nating isakatuparan. Ang ating mga simpleng hakbang ay may malawak na epekto sa ating bayan. Isang hamon para sa atin ay ang gawin ang ating bahagi para sa kabutihang panlahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway magpatuloy ang ating pagnanais na makilahok at tumulong sa ibang mga tao. Unang bilang. Ito ay isang pondo ng gobyerno na inilaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas sa kanilang sariling distrito. A. Pork barrel. B. Pakikilahok. C. Volunteerismo. D. Budget. Ikalawang bilang. Ito ay kadalasang may kasamang personal na interes o obligasyon. A. Volunteerismo. B. Pakikilahok. C. Personal na pag-unlad. D. Pakikilahok at volunteerismo. Ikatlong bilang. Ano ang benepisyo ng volunteerismo? A. Personal na pag-unlad, pagsuporta at sama-samang pagkilos. B. Impormasyon, konsultasyon at kayamanan. C. Personal na pag-unlad, kontribusyon sa lipunan at pagtutulungan at ugnayan. D. Panahon, talento at kayamanan. Ikaapat na bilang. Ito ay isang paraan ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ng walang hinihinging kapalit. A. Pakikilahok at volunteerismo. B. Volunteerismo. C. Pakikilahok. D. Pagtutulungan. Ikalimang bilang. Ano ang kahalagahan ng pakikilahok? A. Pagtugon sa pangangailangan ng lipunan, pagtutulungan, at pagbabahagi ng kayamanan. B. Personal na pag-unlad, kontribusyon sa lipunan at pagtutulungan at ugnayan. C. Impormasyon, konsultasyon at kayamanan.